Scorpio! Ito yung first week of September reading mo. I'm Purple Teen. Don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel. Paki-like and follow na rin Facebook page ko, TikTok and Instagram. Kung gusto mo magpa-personal reading, mag-send ka lang ng private message sa aking FB page. Yung link at details na kailangan mo, hanapin mo, nakalagay sa description below. Scorpio, lucky day mo Sunday, lucky numbers mo 32, 56, 34, 18, 5 at saka 12. So ano ba to? Yung mga kakaharapin mo o may encounter mo first week of September. Page of Wands, Eight of Swords. Meron ba mga mahilig sa inyo mag-skateboard dito? Yung mga thrashers dyan. O, yan. Kasi may naka-skateboard. Okay. So, I-feel ko you will do something exciting. No? Yun na yung na-feel ko. Or anything na na yung ini-enjoy mong gawin. No? It could be anything, hindi lang naman pag-i-skateboard. Okay. So, nakikita ko lang dito, something na daring. Yung medyo nakaka-thrill gawin. Yan. So, yan. Pwedeng may encounter kang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Pwedeng teenager or mas bata sa'yo. No? Pwedeng anak mo yan, pamangkin, kapatid, or kung karelasyon mo, mas bata sa'yo by age. Okay. So, pwedeng yan pwede rin na yung iba sa inyo dito, yun nga, magsisimula kayo ng, ewan ko, may gagawin kayo, may sisimulan kayo dyan, pero parang excited ka nga simulan kasi kakaiba yan. And para sa iyo, adventure yan, nakaka-thrill. No? Kaya ka na-excite dyan. Hindi yan yung, kumbaga, hindi siya, pwedeng hindi siya yung common na ginagawa mo. No? O pwedeng iba sa inyo siguro dito parang nagsisimula pa lang kayo. So ayan, kung ano man yan, like nagsisimula sa trabaho, nagsisimula pa lang ng business, or nagsisimula ka pa lang dito sa relationship mo, bago lang kayo, no? So pwedeng iba ganun, na-excite pa kayo kasi bago pa itong relationship ninyo no? Wala pa kayong na-encounter na problema. Or baka naman talagang exciting lang itong person na ito, itong karelasyon mo. Na-excite ka dito sa love story ninyo kasi hindi siya kagaya ng previous na relationship mo. No? Baka naman para sa iyo mas exciting itong bagong pinasok mong relationship. Meron din Eight of Swords dito. Pagiging trapped, ayan So, iba sa inyo, wala kayong kalayaan. Parang nakakulong kayo. Wala kayong freedom na gawin yung gusto nyong gawin. It could be an abusive relationship like mahigpit yung jowa nyo, yung asawa ninyo. May pagkadiktador, seloso or selosa. Basta parang limited yung kilos mo dyan Hindi ka makaalis siguro. Hindi ka pinapayagan lumabas. Or makipagbarkada man lang. Kung hindi man yan about sa isang nakakasakal na relationship, pwedeng kayo mismo, yung kalagayan ninyo, baka na-trap kayo sa isang sitwasyon na hindi kayo makaalis basta-basta. Nahihirapan kayong kumawala dyan sa situation ninyo. Pagiging stuck, no? Or wala kayong power na kumawala agad dyan sa situation. So, pwedeng, halimbawa, gusto mong umalis sa sitwasyon mo, gumawa ng changes pero wala kang pera. Alam mo yun? And ngayon, wala ka namang trabaho. So, malabo talaga. No? Parang example lang yun. No? Pwedeng
anything kung ano man yung kalagayan na yan na meron kayo ngayon na nahihirapan kayong makalaya dyan, no? Kumbaga na kayo para kayong preso dyan na hindi kayo makaalis. Halimbawa, trabaho. Kahit gustong-gusto mo na umalis yan sa trabaho na yan kasi ayaw mo na, hindi ka naman, alam mo yun, pwedeng overwork ka dyan, hihirapan ka, tas maliit sweldo, pero wala ka naman kasing lilipatan pa na ibang work. And pag umalis ka, mawawalan ka ng pera. So, parang no choice ka dun or natali ka dun sa contract, no? Or yung iba, parang marriage na siyempre, kinasal na kayo. Hindi naman pwedeng makakalis kayo agad dyan sa marriage ninyo without annulment or divorce. No, kahit gustuin nyo, parang hindi nyo na magawa yung hindi nyo basta-basta, halimbawa, hindi ka pwedeng basta-basta umalis dyan kasi nga may mga anak na rin kayo. No? Depende kung ano ba yung kalagayan mo na na gusto mong kumawala pero hindi mo magawa, no? Para ako nagrarap, gusto mong kumawala na hindi mo magawa, wala lang. May Empress, pwedeng may Taurus, may Libra. Uy, meron talagang nafe-feel ko rito is something na ipagse-celebrate. Ayan pwede kasing alam mo, nafe-feel ko dito parang isi-celebrate mo itong mga blessings na nararanasan mo, natatanggap mo ngayon. Ayan parang ka dito, pagpapaparty ka, parang Thanksgiving. Yun yung nafe-feel ko. Kasi parang masagana. So, ayan, kung ikaw ay, ang negosyo mo, kumikita ng malaki, eto yun, nafe-feel ko na parang abundant magiging abundant yung first week of September para sa iyo. At dahil nag-uumapaw yung mga grasya na yan, pwedeng galing sa negosyo no? Basta lang, overflowing yung mga biyaya sa iyo and i-share mo yun. Magpapa-Thanksgiving ka dyan, ayun. Pwede ka nagpamisa, tapos nagpakain, kasiyahan, para lang i-celebrate itong mga magagandang bagay na na itong mga blessings na na-receive mo. Gusto mo lang i-share, i-celebrate, no? Pwede rin naman yung iba talagang may okasyon dito, pwedeng binyag, kasal, kung ano man. May salo-salo may get together, may kainan, may inuman, basta happy. Magpapaka-enjoy ka talaga kasi ayan yung Empress. Pag lumitaw yung Empress, ibig sabihin magi-indulge ka. Papakasasa, yun yung ibig sabihin. Magpapakasawa ka dyan, magpapakasasa ka, magpapaka-enjoy ka. Okay, make sure lang na yung iba nag-enjoy kayo na hindi kayo so, meron kasing kinalaman din sa fertility yan. So, ayun lang. Kasi maraming form of enjoyment Malay ko ba kung anong ini-indulge mo dito, nagpapakasasa sa blank. So, yan. Kung ayaw mo lang mabuntis, be careful. Kasi madalas si Empress, lumilitaw yan pag merong paparating na pregnancy or baby. Whether sa'yo yan or sa family member, no? Yun lang naman. Kung magpapaka-indulge ka, kung may plano ka namang mag-anak, walang problema. Pero pag wala, mag-ingat. Huwag mag-over-indulge dun sa mga ikakabuntis mo or makakabuntis ka kung lalaki ka. Kumbaga mag-indulge, mag-enjoy, pero maging wise. Alam mo yun, mag-ingat. Lalo na kung wala ka namang plano.
Fair woman dealing sa relationship with the woman with blonde, gray, or white hair. So, ito na naman yung mga people card. Laging may mga lumalabas na tao sa mga readings. So, yan, may makakadil ka daw dito, babae. Light colored yung buhok or may uban. A long journey. Uy, oo nga. Alam mo itong suffering mo, yung pagiging trap mo, mukhang matagal na yan. Kasi sinasabi din ng elephant to. Matagal ka nang nagdurusa dyan, physical and mental. Alam mo tong prison na to, minsan hindi ito, hindi ito kagagawa ng ibang tao. Minsan, Eight of kasi to, Eight of Swords. So, this is a mental, mental prison na ginagawa mo. Like, meron kang self-imposed na mga, na limitation natatrap ka dyan. Ikaw mismo yung gumawa nung prison mo. Kaya mental. Kasi ibig sabihin, pwedeng ini-imagine mo lang yan. Ikaw lang yung nag-iisip niyan. Ikaw yung gumawa ng sarili mong kulungan. So, alam mo anong solution dyan? Kailangan mong kumawala dito sa mental prison na ginawa mo. So, ano man itong mga paniniwala na ginawa mo sa sarili mo na yan yung nakakakripol sa'yo, nagkukulong sa'yo, ikaw rin yung magtatanggal niyan eh. Ikaw rin yung magpapalaya ng sarili mo dyan. Scorpio. No? Ikaw rin ang gagawa ng kalayaan mo. Ikaw rin ang magtatanggal niyang kulungan na yan na ginawa mo, yung mga restriction na yan. Limitasyon, yan. Pwede kasing mga limitasyon yan eh. Parang, ito yung mga ini-imagine mo nga sa sarili mo, na mga limitasyon mo. So, wala ka talagang hindi ka, alam mo yun, walang magiging pagbabago, walang magiging progress sa buhay mo kung hindi mo babaguhin yung mentalidad mo kung paano ka mag-isip. Yun yung ibig sabihin yan. Meron ka ring weeping willow, family sorrow. Uy, mukhang meron ikakalungkot ng family. Huwag naman sanang mabigat ito. No? Pero ibig sabihin lang ito ay kalungkutan ng buong pamilya, hindi mo lang solo. Okay? Candle, you will be shown the way. O, i-guide ka naman ng angels mo. Ayan. Mare-reveal naman yung path na dapat mong tahakin. So, mabibigyan ka ng guidance, ng clues ng iyong angels. Ayan. May mare-reveal dito basta. Kasi merong you will be shown the way eh. Kung nung una, hindi mo alam kung anong gagawin mo, no, mabibigyan ka ng direction or mabibigyan ka ng clue. I-guide ka ng angels mo dyan. Ayun. Baka ito na yun. I-guide ka nila para makakawala ka dito sa sa mental prison na ginawa mo sa sarili mo. No, baka may enlighten ka, yun yung ibig sabihin. Kasi ito ay something na kinreate mo lang sa isip mo eh. Ito nga yung mga limitasyon na ginagawa mo. Baka mababago na yung pananaw mo. No, baka ito yun. You will be shown the way eh. Magkakaroon ka na ng kaliwanagan. Ay, ito pa pala. Love life mo pala, first week of September. Ay, ganda. So, iba dito, yung love life nyong ganda. Very stable and secured kayo. Yung relationship nyo secured. No? Wala kayong ipapangamba dyan sa person ninyo. Wala kayong nagiging problema. Kumbaga, hindi ka magdududa dyan. Alam mo na secure ka dyan sa person na yan. Ayan. Kasi you love each other unconditionally. And giving and receiving affection. So,
So, ang feeling ko dito, balance yung give and take dito sa relationship ninyo. Bongga, Scorpio. Oh. In love talaga kayo sa isa't isa, yun. Kaya nga may stability, security, permanent. So, this is something na magtatagal. Kasi very secured nga kayo eh. Feel ninyo yun sa isa't isa eh. Maganda. O diba? Congratulations dahil maganda yung love life mo. Kumbaga yan, pangmatagalan. Magkaroon man kayo ng mga hardships dahil meron kayong tiwala, secured kayo sa isa't isa, hindi alam mo yun, hindi basta-basta matitinag itong relationship. Uy, alam mo, mukhang merong ito siguro yun, yung ipinagluluksa ng pinaikakalungkot ng family. I hope hindi na. Sana hindi na lang. Pero lumitaw kasi eh. Pwedeng ito, Scorpio. So, baka merong kamag-anak or close family member na ganyan. O mabalitaan kayo na may ganyan. Hindi ko nababanggitin. Ayoko yan eh. Ayoko talaga yan. Pero kasi dahil ito, family sorrow, di ba madalas naman yung mga ikinalulungkot ng family usually pag ganyan. So, ayan. Pwedeng close, pwedeng relative, kahit hindi super close, no? Na parang iluluksa ng family or ikakatlungkot ng matindi. Igigrieve, no? Meron ka ring clover. So, ayan, kung may ganito kapangit, kasad, meron pa rin namang swerte and happiness kasi itong clover is not only about pagiging maswerte. Kasama na rin dito yung saya, yung happiness, o diba? So, yan. Kung may mga malulungkot na part, itong first week of September mo, asahan mo na may mga maswerte at masayang parte rin na mangyayari. Naghihintay sa'yo. Messages ng fairies para sa'yo. Look in a book. Whatever your question right now, you'll find the answer in a book. The words you will find will bring the insight you seek. So, yan. Kung meron kang hinahanap na information, kasagutan, kailangan mo lang daw magbuklat ng book. O baka pagbukas mo doon, yung unang page na mabuklat mo, may mga words doon, nandun yung clues or yung kasagutan. O baka naman na ibig sabihin lang neto, mag-research ka lang. No, ano ba yun? In other words, sa real world natin, baka ibig sabihin lang yan ay maging resourceful ka. Ikaw yung mapamaraan, mag-research, maghanap, no? Yan. O mag-aral kasi may kinalaman sa book eh. No, ito ay something na dapat mong pag-aralan or hanapin sa sarili mo. No, kumbaga maging resourceful ka. Purity, ano ba to? Gasgas na to. Dahil nakakuha. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within it, you will find the answer to your question. So, ayan, palaging may patungkol sa kasagutan na hinahanap mo. Mahahanap mo na siguro yung answer. Kung ano man itong hinahanap mong answer na ito, kung ano man itong question na bumabagabag sa'yo, mukhang makukuha mo na yung kasagutan, yun lang yun. At sinasabi nito na gamitin mo yung puso mo, no? To find the answer. Nandun lang daw eh. So, pakiramdaman mo mabuti ano ba yung totoong nararamdaman mo. Baka yun. Nandun yung kasagutan. Scorpio, ito yung reading mo para sa first week of September. Thank you so much for being here. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care. God bless.